Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Ramon Castillo at mahigit 30 taon ko nang inilaan ang aking propesyon sa pangangalaga ng kalusugan at kapakanan ng ating mga senior citizen. Sa aking pagsisilbi, personal ko pong nasaksihan ang mga ligaya at siyempre ang mga hamon na kaakibat ng pagtanda. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang mahalagang paksa, isang bagay na madalas ay hindi na pag-uusapan hanggang sa huli na ang lahat. Naisip nyo na po ba kung ano talaga ang nasa likod ng payapang katahimikan ng solong pamumuhay sa inyong mga ginintuang taon? Para sa marami, ang ideya ng mamuhay mag-isa paglampas ng edad 70 ay nagdudulot ng larawan ng mahinahong umaga, ganap na kalayaan at kaginhawaan ng sariling espasyo. At oo, may katotohanan po iyan. Ngunit mayroon itong kabilang panig isa na bihirang mabanggit sa mga usapan ninyo sa inyong doktor, mga anak o mga kaibigan. Bilang isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan na mahigit 3 dekada nang nakasubaybay sa ating mga senior, narito po ako para dahan-dahan, ngunit may katiyakang imulat ang inyong mga mata sa kung ano ang madalas na hindi napapansin ng maraming nakatatanda hanggang sa huli na ang lahat, ang mga nakatagong panganib ng pamumuhay ng mag-isa paglampas ng edad 70. Ang artikulong ito ay hindi para takutin kayo. Ito po ay para bigyan kayo ng kakayahan. Dahil kapag alam ninyo ang mga panganib na ito, makakagawa kayo ng mga hakbang para protektahan ang inyong kalayaan, ang inyong dignidad, at higit sa lahat, ang inyong buhay. Ating isa-isahing talakayin ang ideyang kritikal na panganib. Walang makakapansin sa oras ng emerhensya kapag kayo po ay namumuhay ng mag-isa paglampas ng edad 70, isa sa pinakamapanganib at madalas na hindi napapansing panganib ay ang kawalan ng agarang tulong sa oras ng emerhensya. Maaari kayong madulas sa banyo, makaramdam ng biglaang paninikip ng dibdib o himatayin sa kusina at walang sinumang makakapansin. Sa mga kritikal na sandaling iyon, ang oras po ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng ganap na paggaling at panghabambuhay na pinsala o maging ng buhay at kamatayan. Maraming senior ang hindi nakakaalam kung gaano sila kalantad sa panganib hanggang sa may mangyari. Nakakausap ko po ang mga individual na ilang oras na nakahandusay sa sahig matapos madulas hindi maabot ang telepono, umaasang may darating. Ngunit kapag mag-isa kang namumuhay, ang tulong ay hindi darating maliban kung napaghandaan mo ito. Ang palagi ang pagdadala ng telepono kahit sa banyo ay hindi OA. Ito po ay isang lifeline o dugtong buhay. Ang pagkakaroon ng Smart Medical Alert System o kahit simpleng emergency key lockbox ay makapagbibigay ng dagdag na proteksyon. Kayo po ang sarili ninyong backup plan. Maaaring marahas pakinggan, pero ito po ay katotohanang nagbibigay lakas kapag tinanggap ninyo. Ang pag-iingat ay hindi pagsuko sa kalayaan. Ito po ay pagpapatibay nito. At kapag alam ninyong laging abot kamay ang tulong, mas magiging payapa ang inyong kalooban, hindi takot, ngunit hindi lamang emerhensya ang panganib na nakatago sa pag-iisa. May isa pang banta na mas tahimik at mas malalim na nakakaapekto sa inyong katawan at espiritu kaysa sa inaasahan ninyo.
Pag-usapan po natin ang kalungkutan. 2. Ang kalungkutan ay maaaring maging tahimik na mamamatay tao. Karamihan po sa atin ay iniisip na ang pamumuhay ng mag-isa ay parang pangarap para sa mga introvert, payapa, tahimik at may ganap na kalayaan. Ngunit kahit ang pinakakaya ng mga senior ay kalaunang makakatuklas ng isang bagay na nakakagulat. Dahan-dahang pumapasok ang kalungkutan at kapag nangyari iyon, maaari itong maging seryosong banta sa inyong kalusugan. Hindi lamang ito tungkol sa pangungulila sa kausap. Ito'y tungkol sa malalim na emosyonal at pisikal na epekto ng pag-iisa. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang matagalang kalungkutan ay maaaring kasing pinsala ng paninigarilyo o labis na katabaan. Pinapataas nito ang panganib ng sakit sa puso, depresyon, paghina ng pag-iisip at maging ng maagang pagkamatay. Maaaring lumipas ang mga araw na wala kayong nakakausap at hindi ninyo namamalayan kung gaano kayo nito naaapektuhan. May ilang senior na nagsabing mas bumibigat ang katahimikan habang lumilipas ang panahon at nagsisimula itong makaapekto sa kanilang pakiramdam ng layunin at koneksyon sa mundo. Ang magandang balita po ay hindi ninyo kailangang tanggapin ang kalungkutan bilang inyong bagong normal. Ang pagkakaroon ng alagang hayop, pagsali sa isang lokal na grupo, o kahit ang pagtatakda ng regular na pagtawag sa isang tao araw-araw ay maaaring lubos na magpabago sa inyong emosyonal na kalagayan. Ang koneksyon ay hindi laging nangangailangan ng maraming tao. Kailangan lang nito ng intensyon at pagsisikap. Ngunit habang ang kalungkutan ay dumadampi sa puso, may isa pang hamon na maaaring unti-unting magpabagsak sa inyo ng pisikal, isang bagay na nagsisimula mismo sa loob ng inyong tahanan. Pag-usapan po natin kung ano ang nangyayari kapag ang pang-araw-araw na pagmamantini ay nagiging sobrang hirap ng hawakan. 3. Ang pagmamantini ng tahanan ay tahimik na, nagiging mapanganib. Noong mas bata pa tayo, ang pagmamantini ng bahay ay bahagi lang ng buhay, isang bagay na ginagawa natin nang hindi na pinag-iisipan. Ngunit paglampas ng edad 70, ang mismong gawaing dati nagbibigay sa inyo ng dangal at kasiyahan ay maaaring maging napakabigat at mapanganib pa. Ang pag-akyat sa hagdan para linisin ang mga alulod, paggapas ng damo, pagbubuhat ng mga kahon mula sa matataas na estante, ang mga gawaing ito ay nagsisimulang magkaroon ng mas malaking bigat kapwa pisikal at mental. Ang dating karaniwan ay nagiging isang bagay na ipinagpapaliban, iniiwasan o kinatatakutan pa. Maraming senior na namumuhay ng mag-isa ang napapabayaang dumami ang mga gawain, hindi dahil sa katamaran, kundi dahil hindi na tumutugon ang kanilang katawan tulad ng dati. Wala na ang enerhiya. Ang ilan ay maaaring nahihirapang magpalit ng bumbilya o magbuhat ng pinamili nang hindi nahihirapan, at unti-unti ang tahanan ay nagsisimulang maramdaman bilang pabigat sa halip na kanlungan. Ang pagpapabaya sa mga responsibilidad na ito ay maaaring humantong sa kalatsira o kahit aksidente na lahat ay naglalagay sa inyong kaligtasan sa panganib. Ang susi po ay ang maagang pagkilala sa pagbabago
at pagkilos ng walang hiya. Ang paglipat sa mas maliit na tirahan, pagkuha ng tulong para sa malalaking gawain o paghingi ng tulong sa pamilya ay hindi senyales ng kahinaan. Ito po ay matalinong paraan para protektahan ang inyong kalusugan at panatilihin ang inyong kalayaan. Ang inyong tahanan ay dapat maging lugar ng kaginhawaan, hindi pinagmumulan ng stress. Ngunit habang ang inyong kapaligiran ay maaaring magpabigat sa inyo, may iba pang bagay na pumapasok ng palihim sa katahimikan ng isang bahay at hindi ito laging nakikita. Ating alamin kung ano ang nangyayari kapag ang katahimikan ay nagiging higit pa sa ingay sa paligid. 4. Kayang nakawin ng katahimikan ang inyong espiritu. Sa simula ang katahimikan ay maaaring parang isang regalo. Matapos ang maraming taon ng ingay, mga schedule at responsibilidad, ang katahimikan ng isang walang taong bahay ay maaaring magmukhang payapa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang parehong katahimikan ay maaaring magsimulang bumigat. Para sa maraming nakatatandang namumuhay ng mag-isa, ang katahimikan ay nagiging higit pa sa paligid. Ito'y nagiging pabigat na pumipiga sa isip at puso. Ang kawalan ng usapan, tawanan, yabag o kahit simpleng ingay mula sa pang-araw-araw na buhay ay maaaring magparamdam sa isang tahanan na ito'y hungkag sa halip na payapa. Madalas sabihin ng mga senior na hindi nila inaasahan kung gaano kalalim silang maaapektuhan ng katahimikan. Ang isang araw ay sumusunod sa isa pa, at kung walang mga boses o kilos na sisira sa katahimikan, ang ilan ay nagsisimulang makaramdam na sila'y hindi nakikita. Ang pakiramdam na iyon ng pagiging hiwalay ay maaaring dahan-dahang umubos ng inyong enerhiya at espiritu. Maaari ninyong mapansin na hinahayaan ninyong nakabukas ang TV para lang may marinig o binubuksan ang radyo, hindi para sa musika, kundi para sa pakiramdam na may kasama. Ang utak ng tao po ay naghahanap ng pakikisalamuha, at kung wala ito, ang paghina ng emosyon ay maaaring pumasok ng hindi namamalayan. Ang solusyon ay hindi ang punuin ang inyong tahanan ng gulo. Ito'y ang humanap ng maliliit na paraan para maibalik ang buhay sa inyong kapaligiran. Ang musika, mga audiobook podcast, o kahit ang ingay sa likuran mula sa paboritong palabas ay maaaring magpabago sa emosyonal na tono ng inyong espasyo at magpasigla sa inyong kalooban. Ngunit habang ang katahimikan sa labas ay maaaring pamahalaan, may isa pang nakatagong panganib na nagsisimula sa kaibuturan ng inyong katawan, at ito'y nagsisimula sa kakulangan ng pagkilos. Pag-usapan po natin kung bakit ang pananatiling aktibo sa pisikal ay nagiging parang lubid na pangkapit buhay kapag kayo'y namumuhay ng mag-isa. 5. Dahan-dahang pumapasok ang kawalan ng pisikal na aktibidad. Kapag kayo'y namumuhay ng mag-isa, paglampas ng edad 70, ang kakulangan sa pagkilos ay hindi laging biglaang mararamdaman. Dahan-dahan po itong nangyayari. Medyo mas matagal kayong nakaupo, sa umaga nilalaktawan ang dating paglalakad, at bago ninyo mamalayan, lumilipas ang buong araw nang walang gaanong pisikal na aktibidad. Kung walang kasamang mag-aaya, maglakad, sasabay sa inyo sa pag-uunat, o magpapaalala sa inyong kumilos
napakadaling mahulog sa isang laging nakaupong pamumuhay. Ang panganib po ay hindi agad nagbibigay ng alarma ang inyong katawan. Ang paghina ay unti-unti ngunit napakatotoo. Ang pagkawala ng kalamnan, paninigas ng kasukasuan, mahinang balanse at nabawasang lakas ay ilan lamang sa mga bunga ng kawalan ng aktibidad. Maraming senior ang nagsasabi sa akin na hindi man lang nila napansin kung gaano sila naging di-aktibo hanggang sa naging mas mahirap ang pang-araw-araw na gawain o nagsimula silang mahirapan sa mga simpleng bagay tulad ng pagyuko o pag-akyat ng hagdan. Ang inyong katawan, lalo na paglampas ng edad 70, ay yumayabong sa pagkilos. Kung gaano kaunti ang inyong pagkilos, mas mabilis na nawawala ang inyong lakas at mas nagiging mahirap itong ibalik. Ngunit ang magandang balita po ay hindi nangangailangan ng gym o matinding ehersisyo ang pananatiling aktibo. Ang dahan-dahang pag-uunat araw-araw na paglalakad, pagsasayaw sa saliw ng musika sa inyong kusina o kahit paghahardin ay maaaring gumawa ng kababalaghan. Ang pagkilos ay nagpapanatiling malakas sa inyong katawan at malinaw sa inyong isip. Gayunpaman, gaano man kahalaga ang pisikal na lakas, may iba pang bagay na tahimik na nawawala kapag kayo'y nag-iisa, isang bagay na mas banayad pa ang inyong pakiramdam sa oras. Ating alamin kung gaano kadali itong mawala at kung ano ang maaari ninyong gawin para mabawi ito. 6. Maaaring mawala ang inyong pakiramdam sa oras. Kapag kayo'y namumuhay ng mag-isa, paglampas ng edad 70, ang istruktura ng inyong mga araw ay maaaring tahimik na magkawatak-watak. Kung walang schedule ng kasama trabahong kailangang pasukan o mga rutina ng pamilyang susundan, nagsisimulang mawalan ng hugis ang oras. Anong araw na ba? Nakakain ka na ba ng tanghalian? Kahapon ba iyon o noong isang araw? Ang mga tanong na ito ay nagiging mas karaniwan kaysa sa inaasahan ninyo. Ang oras ay humahaba, lumalabo o dumudulas ng walang karaniwang mga panlabas na hudyat. At di maglalaon ang inyong mga araw ay nagsisimulang maramdaman na parang lumulutang lang. Maraming nakatatanda ang umaamin na kung walang dahilan para bumangon sa takdang oras o mga lugar na pupuntahan, nagsisimula silang mawalan ng subaybay, hindi lamang sa kalendaryo, kundi pati na rin sa kanilang enerhiya at motibasyon. Hindi lamang po ito abala. Maaari itong makaapekto sa inyong talas ng isip at emosyonal na kapakanan. Kapag nawalan ng kahulugan ang oras, gayon din ang layunin. At kapag wala ng layunin, madaling makaramdam na parang nag-e-exist lang kayo sa halip na tunay na nabubuhay. Ngunit may mabisang paraan para mabawi ang inyong ritmo. Lumikha kayo nito mismo. Magtatag ng mga simpleng rutina. Isang lakad tuwing umaga, paglalaba tuwing Martes, pakikipag-usap sa telepono, sa pamilya tuwing Linggo. Ang maliliit na angklang ito ay maaaring magpanumbalik ng pakiramdam ng normalidad at magbalik ng kaayusan sa inyong buhay. Gayunpaman, kahit na ibalik na ang oras sa inyong panig, may isa pang hamon na tahimik na kinakaharap ng maraming senior, isa na hindi lamang dumadampi sa inyong rutina, kundi sa inyong mismong kalusugan, ang hirap ng pagluluto para sa isa. Tingnan po natin kung bakit ito mas mahalaga kaysa sa iniisip ninyo. 7. Ang pagluluto para sa isa
ay maaaring nakakalito, ngunit kapaki-pakinabang. Para sa maraming senior na namumuhay ng mag-isa, ang pagluluto ay hindi na gaanong prioridad at mas nagiging isang pabigat na gawain. Kung walang kasamang pagsasaluhan ng pagkain, ang motibasyon na maghanda ng sariwa at masustansyang pagkain ay madalas na nawawala. Nakakatuksong dumampot na lang ng mga frozen dinner merienda o kahit lumaktaw ng pagkain. Sa simula, komportable ang pakiramdam. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, ang hindi magandang nutrisyon ay nagsisimulang maningil hindi lamang sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa kalooban, enerhiya at kalinawan ng isip. Maraming nakatatanda ang hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang pagkain ng maayos hanggang sa magsimula silang makaramdam ng pagod, pagbaba ng timbang o pagkakaroon ng mga problema sa panunaw. Kailangan ng katawan ang tuloy-tuloy at balanseng panggatong para manatiling malakas at matatag. Ngunit higit pa riyan, ang pagluluto para sa inyong sarili ay maaaring maging isang makapangyarihang kilos ng paggalang sa sarili. Sinasabi nito, mahalaga ako, karapat-dapat ako sa pagsisikap na ito. Ang pagbabagong iyon sa kaisipan ay ginagawang makabuluhan ang isang malungkot na gawain. Ang mga simpleng estratehiya tulad ng pagluluto ng maramihan batch cooking, pag-iimbak ng mga bahagi sa freezer o pagsubok ng mga bagong resipe ay maaaring magbalik ng sigla sa oras ng pagkain. Ang ilang senior ay nakakahanap ng kasiyahan sa pag-eeksperimento sa pagkain, ginagawa itong libangan sa halip na pabigat. Ang mga pagkain ay hindi kailangang maging magarbo basta't tunay, masustansya at inihanda ng may pag-iingat. Gayunpaman, kahit busog ang tiyan at maayos ang tahanan, may isa pang banayad na hamon na maaaring lumitaw kapag kayo'y namumuhay ng mag-isa. Pag-usapan po natin kung paano nagiging mas madali ang pagpapabaya sa sarili. 8. Nagiging mas madali ang pagpapabaya sa sarili, self-neglect. Ang pamumuhay ng mag-isa paglampas ng edad 70 ay nag-aalok ng kalayaan, ngunit inaalis din nito ang banayad na pananagutan na dulot ng pagkakaroon ng ibang tao sa paligid. Kung walang nakakapansin, kung nakapagpalit ka na ng damit, kumain ng maayos na pagkain, o naalagaan ang iyong kalinisan, nakakagulat na madaling mapabayaan ang mga pangunahing bagay. Ang nagsisimula sa paglaktaw sa pag-ahit o pananatili sa pantulog buong araw ay maaaring tahimik na lumaki sa mas seryosong bagay, mga namis na gamot, naantalang pagbisita sa doktor, hindi magandang nutrisyon at emosyonal na paglayo. Maraming senior ang hindi man lang namamalayan na nangyayari na ito. Ang mga araw ay naghahalo-halo at kung walang dahilan para mag-ayos o magkaroon ng istruktura, ang maliliit na gawi ay nagsisimulang masira. Di maglalaon, ang pangangalaga sa sarili ay nagiging isang bagay na dati mong ginagawa sa halip na isang bagay na pinapahalagahan mo pa rin. Ngunit narito po ang katotohanan, ang inyong kapakanan ay di tapat-laman na hindi dapat nakadepende sa kung may ibang nanonood. Kayo po ay karapat-dapat sa pangangalaga, lalo na mula sa inyong sarili. Ang pagbibihis tuwing umaga, pag-aayos ng kama, paghahanda ng masarap na pagkain, pagsisindi ng kandila sa gabi, hindi lamang po ito mga rutina. Ito ay mga pahayag
ng pagpapahalaga sa sarili. Tinutulungan kayo nitong manatiling konektado sa inyong pagkakakilanlan, inyong dignidad at inyong kalusugan. Kapag sinasadya ninyong alagaan ang inyong sarili, napapanatili ninyo ang pakiramdam ng kontrol, dangal at layunin kahit sa pag-iisa. Ngunit habang ang inyong mga pisikal na gawi ay maaaring tahimik na dumulas, may isa pang emosyonal na hamon na mas mabigat pa, ang malalim na pagkapit sa mga bagay na ating itinatago. Tingnan po natin kung paano kayo maaaring pigilan ng kalat sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. 9. Ang pag-aalis ng kalat. Decluttering ay nagiging mas madali at mas mahirap. Kapag kayo po ay namumuhay ng mag-isa, mayroon kayong ganap na kontrol sa inyong espasyo. Walang nakikipagtalo tungkol sa kung ano ang itatago o itatapon. Sa unang tingin, ginagawa nitong mas madali ang pag-aalis ng kalat, ngunit sa emosyonal na aspeto, nagiging mas mahirap ito. Bawat litrato, bawat libro, bawat piraso ng muebles ay may dalang alaala. Ang pagbitaw sa isang bagay ay maaaring parang pagbitaw sa isang bahagi ng inyong sarili o ng isang taong minahal ninyo. Maraming nakatatanda ang nagsasabing kumakapit sila sa mga bagay hindi dahil kailangan nila ito, kundi dahil makahulugan ito. Ako lang naman, kaya sino ang masasaktan kung itatago ko ito, sasabihin nila. Ngunit sa paglipas ng panahon, lahat ng mga bagay na iyon ay maaaring magsimulang bumigat, hindi lamang sa inyong mga estante, kundi pati na rin sa inyong puso. Ang sobrang daming gamit ay maaaring makab-overwhelm sa inyong espasyo, lumikha ng mga panganib sa kaligtasan at magdulot pa ng emosyonal na stress. Ang pag-aalis ng kalat ay hindi tungkol sa pagbura sa nakaraan. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng puwang para sa kung sino kayo ngayon at kung ano ang tunay na nagsisilbi sa inyong buhay ngayon. Magsimula po sa maliit, isang drawer, isang estante, isang aparador. Itago ang nagdudulot sa inyo ng saya at bitawan ang hindi na sumusuporta sa buhay na inyong binubuo. Hindi po kayo nawawalan ng mga alaala. Pinapagaan ninyo ang inyong dalahin at binabawi ang kontrol. Ngunit habang hinuhubog ng inyong espasyo ang inyong kapaligiran, hinuhubog naman ng inyong buhay sosyal ang inyong espiritu. At habang lumilipas ang mga taon, isang nakakagulat na bagay ang madalas mangyari, mas kaunting imbitasyon, mas kaunting tawag sa telepono. Ating alamin kung bakit ito nangyayari at kung paano ninyo ito mababago. 10. Maaaring mabawasan ang mga imbitasyong sosyal, ngunit kailangan ninyong lumikha ng sarili ninyong kasiyahan. Habang kayo po ay tumatanda, may nagsisimulang magbago sa inyong mundong sosyal at madalas itong nangyayari ng walang babala. Mas bihira nang tumunog ang telepono. Ang mga miyembro ng pamilya ay abala sa kani-kanilang buhay. Ang mga kaibigan ay lumilipat, nagre-retiro sa ibang lugar o simpleng nawawalan na ng ugnayan. Ang mga imbitasyon na dating pumupuno sa inyong kalendaryo ay nagsisimulang maglaho, hindi dahil nakalimutan na kayo ng mga tao, kundi dahil dinala sila ng buhay sa iba't ibang direksyon. At kung hihintayin ninyong may ibang makipag-ugnayan, maaaring mapatagal ang inyong paghihintay. Maraming senior ang nagpapahayag ng pakiramdam na naiwan o hindi nakikita. Ngunit narito po ang katotohanan,
Hindi ninyo kailangang tanggapin iyan. Sa katunayan, ito ang maaaring maging pinakamalayang panahon ng inyong buhay, isang pagkakataon para buuin ang buhay sosyal na gusto ninyo. Imbitahan ang isang kapitbahay para magkape, mag-host ng isang game night, magsimula ng lingguhang book club o mag-organisa ng lingguhang lakad sa parke. Kapag kayo ang nanguna, hindi lamang ninyo pinupuno ng saya ang inyong mga araw, madalas ay nagiging inspirasyon pa kayo sa iba na pareho ang nararamdaman. Mayroon kayong higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ninyo para lumikha ng koneksyon, tawanan, at makabuluhang mga sandali. Hindi pa huli ang lahat para magkaroon ng mga bagong kaibigan o palalimin ang mga relasyong mayroon na kayo. Ngunit kahit may kasiyahan at mga kaibigan, mayroon pa ring isang huling hamon na maaaring pinakanapapabayaan, ngunit pinakamahalaga kapag kayo'y namumuhay ng mag-isa. Ang tahimik na panganib ng pagkalimot na alagaan ang sarili. Pag-usapan po natin kung bakit ang pangangalaga sa sarili ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. 11. Madaling mapabayaan ang pangangalaga sa sarili, ngunit mas mahalaga ito kaysa dati. Kapag kayo po ay namumuhay ng mag-isa, walang sino mang makakapansin kung lumaktaw kayo ng pagkain, ilang araw, nang suot ang parehong damit o napabayaan ang inyong appointment sa doktor. At habang ang kalayaang iyon ay maaaring maging relax, sa simula, binubuksan din nito ang pinto sa isang tahimik na uri ng pagpapabaya, isa na dahan-dahang pumapasok at maaaring magkaroon ng tunay na mga kahihinatnan sa paglipas ng panahon. Maraming nakatatanda ang nagtatanong sa kanilang sarili, bakit pa ako mag-aabalang magbihis kung wala namang makakakita sa akin? O para kanino ba ako nagluluto? Ang sagot po ay simple para sa inyo. Kayo po ay sapat ng dahilan. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa hitsura. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng inyong dignidad, inyong kalusugan, at inyong emosyonal na kapakanan. Kapag pinananatili ninyo ang mga rutina, pagsusuklay ng buhok, paglalakad, paghahanda ng pagkaing gusto ninyo, nagpapadala kayo sa inyong sarili ng isang makapangyarihang mensahe, mahalaga pa rin ako. At ang kaisipang iyon ay nagdadala ng lakas. Isang ginang ang nagbahagi kung paanong ang pagsisindi ng kandila sa hapunan kahit kumakain mag-isa ay nagparamdam sa kanya na mas buhay siya, mas naroroon. Ang maliliit na kilos ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ito po ang inyong panahon para ipakita sa inyong sarili ang pangangalaga at kabaitan na malamang ay ibinigay ninyo sa iba sa buong buhay ninyo. Panatilihin ang inyong mga medical check-up. Magbihis sa paraang nagpapasigla sa inyong espiritu. Palibutan ang inyong sarili ng mga bagay at gawi na nagpaparamdam sa inyong buo kayo. Hindi po kayo invisible. Naririto pa rin kayo at karapat-dapat pa rin kayong maging maayos. Konklusyon, hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang pamumuhay ng mag-isa, paglampas ng edad 70, ay nagdudulot ng parehong kalayaan at hamon. Ito'y isang yugto ng buhay kung saan ang kalinawan, tapang at pangangalaga ay mas mahalaga kaysa dati. Habang madalas ipinipinta ng lipunan ang pag-iisa bilang payapa at nagbibigay kapangyarihan, ang katotohanan ay mas komplikado at mas makatao.
Ang katahimikan ay maaaring maging komportable, ngunit maaari ring maging sanhi ng pag-iisa. Ang kalayaan ay maaaring maging mapagpalaya, ngunit tahimik na nakaka-overwhelming. Nakita na po ninyo ang mga nakatagong panganib, ang mga pagkukulang sa rutina, ang paghina ng mga koneksyong sosyal, ang banayad na pagbaba sa pangangalagang pisikal at emosyonal. Ito po ay mga tunay na panganib, ngunit hindi ito ang inyong kapalaran. Nasa inyo ang kapangyarihang hubugin kung paano magbubukas ang kabanatang ito. Bawat desisyon na manatiling aktibo, makipag-ugnayan, maghanda ng pagkain, ng may pagmamahal, igalang ang inyong mga rutina, ay nagdaragdag ng lakas sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ninyo kailangang maghintay na may ibang kumustahin kayo o hintayin ang mga emerhensya para magising kayo sa kung ano ang nawawala. Maaari ninyong pamunuan ang inyong sariling buhay nang may intensyon protektahan ang inyong kalusugan at bumuo ng kagalakan kung nasaan man kayo. At higit sa lahat, tandaan po ninyo na hindi kayo tunay na nag-iisa. Milyon-milyong senior din ang dumaraan sa landas na ito na may parehong takot, parehong pag-asa, at parehong pagnanais na mamuhay ng maayos. Mayroong komunidad, mayroong suporta, at bawat araw ay isang bagong pagkakataon para alagaan ang inyong sarili ng may atensyon at habag na nararapat sa inyo. Ito'y hindi lamang tungkol sa pag-survive ng mag-isa. Ito'y tungkol sa pagyabong sa inyong sariling mga tuntunin ng may karunungan, dignidad at puso. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko ay ito: ang maagap na pangangalaga sa sarili at sinadyang koneksyon ang mga pundasyon ng isang masiglang buhay sa pagtanda. Huwag hintayin ang krisis para gumawa ng pagbabago. Magsimula ngayon sa pamamagitan ng pagpili ng isang maliit na aksyon mula sa artikulong ito na tumatak sa inyo at mangako ritong gawin ito. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali para magnilay at ibahagi sa mga komento sa ibaba ang isang bagay na inyong natutunan o balak na gawin sa inyong sariling buhay. Ang inyong mga pananaw ay maaaring makatulong sa iba sa paglalakbay na ito. Mangyaring ikonsidera ang pagbabahagi ng artikulong ito sa mga kaibigan at kamag-anak na maaaring makakita ritong kapaki-pakinabang. Para sa isang buhay na ganap sa inyong sariling mga tuntunin